Magandang umaga mga kapatid. Ngayong umaga, natitipon tayo para sa banal na misa. Habang may pananabik tayong nag-aabang para sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo, noong panahong unang dumating si Kristo, nababalot sa dilim ang bayang Israel. Napadpad sila sa kadiliman dahil sa pagtalikod nila sa Diyos at pamumuhay ng labag sa kanyang kalooban. Sila mismo ang nang-aapi ng kanilang kapwa. Mayroon sa kanila na walang pag-aalinlangang manlamang, magnakaw, manakit, magmalupit at pumatay sa kapwa nilang bahagi ng angkan ng Israel. At nang sila'y masakop ng ibang mga bansa, namuhay sila bilang alipin ng mga banyaga. Winasak ng mga dayuhan ang kanilang templo. At sa pagkawasak nito, para bang nawala sa kanilang Diyos. Sa ganitong kadiliman na naghoy ang bayang Israel at nagmamakaawa sa poong may kapal para sa Mesiyas, sa ipinangakong tagapagligtas. Sa gabing animoy napakahaba at napakadilim, sila'y umasa at naghangad para sa isang bagong umaga. At hindi sila binigo ng mapagmahal at butihing Diyos. Sinugo sa kanila ng poong may kapal ang liwanag ng kaligtasan. Ang liwanag na magniningning sa gitna ng dilim. Ang liwanag na babasag at papawi sa kadiliman. Ang liwanag na ito ang bubuong muli sa pangarap ng Diyos para sa tao. Ang liwanag na ito ang maghihilom ng sugat ng kasalanan at magpapabalik loob ng tao sa Diyos at sa isa't isa. Ang liwanag na ito ang gagabay sa sangkatauhan tungo sa tamong landas, sa katotohanan, katarungan, karunungan, pag-ibig, at sa pag-aalay ng sarili para sa kapwa. At ang liwanag na ito ay si Hesukristo. Sa mga panahon ng kadiliman sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, si Kristo ang nananatili nating liwanag, ang tunay na liwanag. Ang liwanag na walang hanggan. Kaya naman laging may pag-asa dahil naging nariyan si Kristo at si Kristo ay walang hanggan. Sa puntong ito, nais kong paalalahanan ng lahat na manood lamang ng tahimik at huwag maglikot habang nagaganap ang susunod na bahagi. Manatiling nakaupo, huwag tatayo, at huwag magtataas ng kamay kapag nahagip kayo sa kamera. Atin ngayong saksihan ng tahimik at may pitagan ang kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoon sa dula na mula sa tradisyon ng ating bayan ang panunuluyan. Saksihan natin kung paanong napadpad sa lugar ng mga hayop ang banal na mag-anak ni Jose, Maria at Jesus. Tunghayan natin kung paanong hindi sila makahanap ng matutuluyan dahil sa pagtanggi at pagsara ng pinto ng mga tao. Dahil puno na ang pwedeng tuluyan, dahil iba ang naabang ang bisita, dahil iba ang pinahahalagahan. Alalahanin natin kung paano pinagsasarahan rin natin ang Panginoon tuwing puno ang ating mga puso ng kasalanan, ng pagkamakasarili, ng labis na pagmamahal sa sarili, at ng labis na pagpapahalaga sa mga material na yaman at sa mga tao at bagay ng mundong ito. Alalahanin rin natin kung paano pinagsasarahan natin ang Panginoon tuwing siya'y tinatanggihan natin at hindi pinahahabagahan at pinagmamalasakitan. Sa katauhan ng ating kapwang kumakatok at humihingi ng tulong, buksan natin ang ating puso't diwa para patuloyin ang ating manunubos na sumasa atin araw-araw upang isilang sa atin at mamalas sa atin si Jesus, ang liwanag ng daigdig. Simulan natin ang ating panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpadalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kaniyang magiging asawa na nooy kabuwanan na sa pagbubuntis. Isang pagbati mga Ginoo, pahintulutan ng pagsamo, kami sana'y manunuluyan, inyo sanang pahintulutan. Sandali nais kong magtanong kung saan sila buhat ngayon at saan naman magtutuloy tong gabing itim inyong layon. Malayo po kami nagbuhat sa Nazaret na aming bayan. Nagtungo rito't nagpatala ayon sa kay Cesar na atas. Sana kung dito ay may lugar, ganon ang kayo ay pagbigyan. Ngunit halos pumutok na lang aking bahay sa kapuluan. Paalam po, Among Ginoo. Kang Maria, paano na tayo? Kanino wag hanapin? Ang Diyos hindi nakalimutan. O Panginoong Hesukristo, liwanag ng daigdig, kami patawarin mo, pagkat puso nami nasa kadiliman. Panalangin nami, huwag naming iasa ang aming buhay at kaligayahan sa mga bagay sa mundong ito, mga bagay na lumilipas, mga panandaliang saya at material na kasiyahan. Huwag sana kaming makontento at maging kampante at malimutang kailangan ka namin sa aming buhay. Manabik nawa kami sa iyo. Hanapin nawa namin ang iyong liwanag. Pagsikapan nawa naming mamuhay sa iyong kaliwanagan. Patuluyin ka nawa namin sa aming puso. Batila bukas pang ilaw doon sa kanilang tahanan.
halika't tayo doon tumawag. Tao po kami mawalang galang. Paumanhin sino man kayo, libong bagay nasa isip ko. Darating ngayon bisita ko, buo kong bahay dapat iwasto. Butihin kong hinang kayo'y hinaalang sa buhay kong dinadala. Kahit na po saan ang sulok, sa amin inyong pagkaloob. Sabi kanina'y uulitin, may sikat akong panauhin. Kailangan kong estimahin, paalam sa inyo ngayon din. O Panginoong Hesukristo, liwanag ng daigdig, kami patawarin mo, pagkat kami nasa kadiliman. Panalangin nami, huwag kaming mabulag ng katanyagan at kapangyarihan. Liwanagan mo ang aming mga mata upang makita ka namin sa aming kapwa, lalo na sa mga aba at hindi kinikilala ng lipunan. Ay gandang bahay o iyong tingnan, mabuting puso sana'y nandiyan. O maawain pong may bahay, kami sana'y manunuluyan. Tao o hayop baga kayo, at gabing-gabi ng gulo. Among pakiusap ko lamang, sintang asawa ko'y kagampan. Ang hirap namin huwag nang hintayin, sanggulang siyang alalahanin. Buong bahay ko ngayon'y tulog, at kayo'y nang bubulabog. Wala akong labis na panahon, sa tulad ninyong patay gutom. Kung ayaw po ninyo'y di pale, wamila'y wag lang aalitin. Kami may dukha at pulubi, may hawak ding puso't damdamin. Jose, halika't maglakbay muli sa kanyang dapat na suhukli. Pag-asa natin di taong saksi, kundi ang Diyos ang huling pagi. Panginoon, Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawaan, tiwala sa iyo
puso'y nakalakak, gawin ang ibig sa iyong anak. O Panginoong Heso Kristo, liwanag ng daigdig, kami patawarin mo, pagkat kami nasa kadiliman. Panalangin nami, huwag naming tingnan ang halaga ng tao sa kung ano ang mayroon siya, ang kanyang yaman at pag-aari. Pag malasakitan, nawa namin ang aming kapwa kung paanong ikaw ay nagmalasakit sa amin at ibinigay ang aming bawat pangangailangan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw ng kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Kaysa namang anghel, awitin natin ang papuri sa Diyos. Magsidayo lahat.
Sabay-sabay na umawit sa pagsisimula ng ating banal na misa. saya at kagalakan tayong natitipon ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salita na nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pakinggan natin ngayon ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, hinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo ako, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, ang salita ng Diyos." Salamat sa Diyos. Salubungin ang Panginoon, siyang hari ng kalwalhatian. Sa Panginoon ang sangkalupaan, ang mundo at sangkatauhan. Siyang nag-ayos ng karagatan, mga tubig pinagtitibay niya. Sinong aakyat sa bundok ng buon? Sinong tatayo sa banal niyang puon? Ang taong may malinis na puso, di hangad ang bagay ng mundo.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, noong mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at papurihan ang Panginoon sa mabuting balita. Sabay-sabay nating sabihin, halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumainyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pangaral. Maligayang Pasko! Siyempre, may pagka-adelantado tayo, no? Advanced, dahil gusto nating magdiwang bilang isang komunidad sa grade school ng Kapaskuhan, pagamat panahon ng Adbyento. Mga kapatid, nakita natin kanina ang napakagandang dula na maikli lamang pero puspos kahulugan, ang panunuluyan, di ba? Nakita natin saan unang sumubok tumuloy si Maria at si Jose, doon, di ba? Doon sa pulang bahay doon, no? Pagkatapos ang ba ikalawa? Doon ba? Doon sa asul, ano? Tapos dito sa ikatlo, right? Pero laging may problema, hindi ba? Puno daw, o kaya meron daw silang isang mabigat na panauhin na kailangang asikasuhin. Kung ano-anong mga dahilan na hindi makatuloy si Maria at si Jose. At sila nag-aalala, pero nagtiwala sila sa Panginoon. At awa ng Diyos, mayroong nagpatuloy sa kanila kahit doon sa sabsaban, doon sa kuweba, na doon may mga hayop at meron ding sabsaban. Alam ba natin kung ano yung sabsaban? Do you know what it means to sabsabate? To sabsab means to munch or to, you know, the way, have you seen a sheep or a goat make sabsab? They go like this. They chew noisily. Alright? Sa madaling sabi, doon sa lalagyan ng dayami, hay, for the Ingleseros who do not know what dayami is, hay. You know the hay? The dried grass which they like? Doon nakalagay ang sabsaban. Doon nakalagay sa sabsaban at doon inilagay ang sanggol na si Jesus. Kahit hindi bahay, naging tunay na tahanan. Bakit? Unang-una, malamig noong panahong iyon. At sa awa ng Diyos, dahil may mga hayop, mainit-init sa loob ng kuweba. No? At dahil meron ding, meron silang kuweba, hindi masyadong naghihirap na ang mahal na mag-anak, banal na mag-anak. Ngayon, maaring dahil kumakanta tayo nung luwalhati o papuri sa Diyos, binabasa natin yung letra, baka hindi natin nakita yung mga dumating. Sino ang mga dumating? Sigaw. Mga pastol? Okay. Sino pa ang dumating? Mga hari, oo. Nakita ba ninyo yung kanilang mga regalo? Yung iba siguro sa likod, di nakita. Okay. So, nagdala ng mga insenso, ang mga hari, nagdala ng ginto, mira at insenso, frankincenso, at siguro pinagkwentuhan nyo na yan sa classroom nyo, no? Pero yung mga pastol, mayayaman ba ang mga pastol? Hindi, no? So, siguro, itong isang maliit na kordero, alam niyo ba ibig sabihin ng kordero? Ano sa Ingles ang kordero? Lamb, very good, no? Ang kordero ang ginawa nilang regalo siguro doon kay Santa Maria at San Jose, no? So, yun ang magandang kwento ng panunuluyan. Sa umpisa, maraming mga problema
may misteryo ng hapis na pinagdaanan ang banal na pamilya, si San Jose at si Santa Maria. Pero paglaon, pagtagal, nagpatuloy sila sa nagpursigi sila, nanalangin sila at naghanap. At sa awa ng Diyos, nakahanap din sila ng matutuluyan. Siguro yun ang tema ng ating Pasko ngayon, ano? Na ang bawat isa sa atin ay maging handa na patuluyin sa ating buhay si Jesus. Hindi dahil gusto lang nating maging parang malakas sa Kanya, no? Ang sabi po sa sulat dito mula sa banal na kasulatan, noong mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, tayo'y iniligtas niya. At kailan nahayag? When did the love of God and His compassion become manifest, become clear? When was it shown to the world? Here, in this cave, in the manger. No? God became human to be one of us, to show us how to truly open our hearts to God. No? Paano talagang buksan ang ating buhay, puso sa Panginoon at patuloyin siya. No? Kaya ang bawat misa, nahalata ba ninyo, ang bawat misa, lalo na sa Pilipino, ay isang panunuluyan. No? Anong dinadasal natin bago magkomunyon? Memoryado nyo ba sa wikang pambansa? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyempre, galing yun sa ibang kwento sa Ebanghelyo. Ang centurion ang nagsabi niyan. No? Pero, ganun pa man, tayo rin ay dapat patuloyin ang Panginoon. No? Nung bata ako, dito sa grade school, mali ang pronunciation ko nung dasal. Sinasabi ko, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Wrong. Magpatuloy means to continue. No. The proper word, the proper pronunciation is magpatuloy. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ibig sabihin nun, magbukas ng aking puso, mag-alay na kung anong may alay ko, at anong may alay ko. Hindi naman ako pastol, hindi naman tayo pastol, hindi naman tayo hari. There is a beautiful English carol which has those lines, something about what can I give him? You know? If I were a king, perhaps I might give him gold or frankincense and myrrh. If I were a shepherd, perhaps I will give him a lamb. But I am neither king nor shepherd, so how do I do my part? I shall give him my heart. So we give our hearts to Jesus and let our hearts be His home. And what does that mean? We must love our God with all our hearts and with all our minds, and we must love one another as Christ has loved us. How do we love one another? Very easily. We follow the 10 Commandments. We feed the hungry. We give water to the thirsty. Do you remember those corporal works of mercy? You clothe the naked, give a home to the homeless, visit the sick, visit those in prison, and bury the dead. The spiritual works of mercy, have we memorized them? Okay, I hope by grade 6, before we graduate, we have memorized the spiritual works of mercy. And I will try to recite them to you. Instruct the ignorant, counsel the doubtful, comfort the afflicted, bear wrongs patiently. These are spiritual works of mercy. Forgive sins willingly. Admonish the sinner and pray for the living and the dead. So, there are many ways for us to open our hearts to Christ. When we see a classmate being bullied,
we report to the teacher, or we challenge the bully and say, if you were the one that this is being done to you, would you like that to be done to you? You know? And you confront the bully as a group, so that then he will not threaten just one of you. You see my point? So there are many ways. When we know that someone is having a hard time in a certain subject and we are good at it, perhaps we can offer some help. This is a way of opening our hearts to Christ. When there are campaigns to try and get resources for those, for example, who are now suffering in Biliran province, where there is a state of calamity, many, at least 30 people, I think, have died. The bridges have been destroyed. Many people are outside of their homes. The farmers' fields are 95% destroyed. So there is a chance to help. That is another way to open our hearts to God. No? Ngayon po, bilang pangwakas, gusto kong lang ipaliwanag bakit ko gustong-gusto itong kordero. No? Kasi, hindi alam ng maraming tao na ang salitang Pasko ay hindi lang Christmas ang ibig sabihin. Whenever we say Merry Christmas and we say, how do you say Maligayang Pasko in English? What is your answer? Merry Christmas. And I don't blame you, but that actually is not the best and the original answer. Because let me tell you something which might surprise you. Ano nangyari sa unang-unang Christmas? Pinanganak si Jesus, tama? Okay. Pero pag tinanong ko kayo, ano nangyari nung unang-unang Pasko? At sinagot niyo ako, Father, the same. Pinanganak si Jesus sa unang-unang Pasko. Wrong. Why? Do you know? Well, now you will know if you don't know. The first Pasko is not told in the book of Luke or Matthew or whatever. It is told in the Old Testament. Pasko is not Christmas originally. It was a it was and still is isang kapistahan ng mga Hudyo na ang tawag sa Kastila ay Paskwa, sa Tagalog ay Pasko, sa Hebrew, which is the original Israelite word, Pesach. Can you say that with me? Pesach. P-E-S-A-C-H. Parang Pesach. Almost like Quidditch or whatever. Pesach. Pesach means Passover. That is what Pasko means. Passover. Do you remember the story in Exodus 12 to 14? Good. The Israelites were slaves in Egypt. God told Moses, tell Pharaoh the king, let my Israelites go free. Pharaoh said, well, why should I? He was hard of heart and hard-headed. The Lord sent many signs, many plagues, but he was not paying attention. To make a long story short, there was a plague. Alam niyo ba ang plague sa Tagalog? Salot. No? May isang salot na dumating. Ano mangyayari daw? Ang anghel ng kamatayan ay lilipad, magfa-fly over sa lahat ng mga bahay sa Egypt. At lahat ng panganay na lalaki sa mga bahay ng Egypt na lumipad ang anghel, mamamatay. Pero anong ginawa? Sabi ni Moises sa mga Israelita, pumatay kayo ng kordero. You have to make katay. Katayin ninyo ang kordero. Kung wala, pwede yung kambing. No? Pero kung may kordero kayong batang sheep, kordero, ang kanyang dugo, ipipinta ninyo sa pintuan, sa haligi, the doorposts, at sa hamba o the lintel. And you know what happened? When the angel of death passed over the houses of the Israelites and saw the dugo ng kordero, akin na lang to. Siguro sabi ng angel of death, ay,
May namatay na dito, sige na nga, pass na lang. Kasi may dumanak na dugo na. And so what happened? Everybody's firstborn son in Egypt died except for those whose houses had the blood of the Lamb. They were saved. But next morning, of course, all the Egyptians were crying, so Pharaoh realized that he had to let the Israelites go. Yay! They were all very happy. They were able to leave Egypt. You remember, at one point, Pharaoh said, "Oh no, why was I so stupid? Why did I let my slaves go?" So he sent his soldiers to capture them again and bring them back. What happened? What sea did they cross? The Red Sea. And you know the rest of that story. Again, they were saved. They passed over, therefore, from slavery to freedom. They passed over from a very, it's like death, you know. They were always being oppressed by the Egypt, and they passed over to a new life as the people of God. Why? How? Because of the blood of the Lamb. Now, are we Israelites? Why do we celebrate this feast? By the way, they call this feast Passover, and up to now, if you go to Israel around March or April, it's a big, big celebration. They make lechon. They actually make lechon of lamb. They do. They do. They cannot eat pork, all right? They celebrate. They celebrate. Why do we celebrate? Because, pay attention, there will be a quiz. Your teachers will quiz you on this. Yeah, they probably will. I'm just guessing. After Christmas. After Christmas. Are you ready for the answer? In the New Testament, John the Baptizer, the son of Elizabeth, who was mentioned in the Gospel, ang anak ni Isabel, sabi niya, ayan, ayan, ayan. Yan ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Was he pointing to a lamb which goes, meh, meh? No. The lamb has 4 feet. He was pointing to someone with only 2 feet. Who was he pointing to? Jesus. Jesus of Nazareth. Because as a prophet, alam ni Juan Bautista na itong pinsan niyang si Jesus, tulad ng kordero ng Pasko or Paskwa, you see that's the word for Passover, tulad ng kordero ng Pasko, what's that noise? Never mind, let's pay attention to me, okay? Tulad ng itong kordero, si Jesus ay magbibigay rin ng kanyang buhay para maligtas ang Israel. So do you understand why some people think Christmas is all just green and red because it's their nice colors? Huh? Actually, they're nice colors, but that's not just the reason. In Europe, you see this wreath? It's got green and red. Actually, also in Europe, these are poinsettias, but in Europe there are these ivies, and they have berries. The ivy is green and the berries are red. Do you know why that is a Christmas symbol? Because Jesus was born in order to shed His blood for our salvation. He is the Lamb of God. And that is why on December 25, we say in Filipino, mas maganda ang ating pagbati sa Pilipino. Maligayang Pasko ng kapanganakan nino ni Jesus na kordero ng Diyos. At ito'y kaugnay when we, instead of just that corny Happy Easter, which has no connection to Merry Christmas, what do we say to each other around March and April? Maligayang Pasko ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kordero ng Diyos. And so Christmas is a very bittersweet thing, actually. This child will grow up and will be rejected
and will suffer and die on the cross. And that is why there is a very sort of sad Christmas carol which nobody sings, and I will sing it for you. Sleep. Mary is singing to Jesus. Sleep, sleep, my own. Thy mother's arms enfold thee. Lo, at thy borning, meaning at your birth, the winds of the morning grow still. Sleep, sleep, my child, bright angels behold thee. Now all is still in the cave on the hill. There's a long refrain, I won't sing it anymore. This is the second stanza, which is a little sad. It's a Christmas carol, but listen what Mary says. At first she says, sleep, right? Now she says, dream, dream, my own. Thy dreams be all of heaven. Dream not of sorrow that waits on the morrow for thee. Dream of the hearts that to thee will be given. Feel not the pain of the nails on the tree. What tree is that with nails? The cross. Sing, holy angels, your songs from the skies, sleeping and dreaming. The King of heaven lies. And one last song, which shows you the connection between Holy Week, Easter, which is also Pasko, the Passover of the death and resurrection, and Merry Christmas, Maligayang Pasko ng Kapanganakan. Have you heard the song, What Child Is This? I'm sure you have. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping? You remember that? Okay, well then, whom angels greet, where are the angels? Greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Now pay attention to this. Why lies he in such mean estate? You know what mean estate means? A very poor situation. He's supposed to be a king. Where he's lying where ox and ass are feeding. Good Christians fear, for sinners hear. The silent word is pleading. Word, the word became flesh. Gospel of John. He is silent, but he is pleading for us sinners. And now is the part of this Christmas carol which connects to Lent. Do you know what Lent is? And Holy Week? And Good Friday? Now listen to this second stanza of the Christmas carol. What child is this? Who is this who is born with Mary and Joseph? Listen well. Nails, spear shall pierce him through. The cross be borne for me, for you. Hail, hail, the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. Are you happy or are you sad? It's a little sad, right? But hey, this is just the beginning of Pasko. Pasko ng Kapanganakan. And then later in the year, we will celebrate Pasko ng
muling pagkabuhay. And if you give your heart to Jesus, if you carry the cross with Him as He grows up, as He loves God and neighbor, then you will truly know the joy of the Passover. So let me end by reminding you, the real meaning of the word Pasko is not just Christmas. Christmas just means a Mass for Christ. The people in England probably did not want to say the real greeting. In Espanol, we say Felices Pascuas, Happy Passovers. And then they say Feliz Navidad. What is that? Feliz is happy, Navidad is Natividad. What's nativity? Birth. So, Passover means really, Pasko means Passover. We pass over from slavery to sin to the grace of the children of God. We pass over from darkness to light. And the Christmas story is the beginning of that. You see the star? You see the star. Well, some of you at the back might not. But you see it? That is the great symbol of Christ, the light of the world, who will make us pass over, make tawid from darkness to light, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, at tatawid tayo mula sa kasalanan tungo sa kabutihan. Why? Because Christ, noong nahayag ang kagandahang loob ng Diyos, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa Kanyang habag sa atin. From His mercy, from His goodness, naligtas tayo at tayo mismo ipinanganak na muli sa Espiritu Santo. When? In baptism. In baptism, we were washed in the blood of Christ, the blood of the Lamb who is born this day for us. And that blood is the water of life. It is the Spirit which makes each of us Christian. So my dear brothers and sisters, maligayang Pasko, nawa mapatuloy natin ang Panginoon sa ating buhay at sundin natin siya mula sa Kanyang pagkabata tungo sa Kanyang ministeryo at serbisyo at pangangaral, tungo sa Kanyang pagpasa ng krus hanggang sa Kanyang kamatayan at hanggang muli siyang mabuhay in the Lamb of God, in the resurrection, in the book of Revelation, the Lamb once slain who shall never die again. Maligayang Pasko, maligayang pagtawid mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Merry Pasko. Happy Passover. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya't manalangin tayo sa Kanya para sa ating mga pangangailangan. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Liit. Ipanalangin natin ang ating simbahan. Nawa ang mga Kristiyanong nagdiriwang sa pagsilang ni Jesus at nakaranas ng Kanyang kabutihan ay magbahagi kay Kristo sa ating kapwang nangangailangan sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating pamayanang Kristiyano, naway magningning sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang liwanag ni Kristo upang maging tanglaw na gagabay sa mga nasa dilim tungo sa kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating bayan, pagkalooban nawa ng tapang ang bawat mamamayan upang makipagtunggali sa kasamaan, karahasan at pang-aapi at upang gamitin ang kalayaan upang pairalin ang katarungan
katotohanan, buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga kababayan nating nakaranas ng karahasan. Naway madama nila ang awa at paglingap ng Diyos sa pamamagitan ng makabuluhang tulong ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga hindi makapagdiwang ng Pasko dahil sa kahirapan at suliranin. Damayan at pagmalasakitan nawa ng mga tagasunod ni Kristo ang kapwang naghihirap at baginan ng kasayahan ng Kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating pamayanan ng Ateneo. Patatagin nawang ating mangnayan, pagkakaibigan, pagkakaintindihan at pagdadamayan. Bilang magkakasama sa paaralan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya. Mabuklod nawa sa pag-ibig ang bawat mag-anak, mapatibay nawa ang katapatan ng mga mag-asawa, at mapagtanggupayan nawa ng bawat pamilya ang lahat ng suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pamilya. Ipanalangin natin ang bawat isa, nawa ang pagdiriwang ng pagkakatawang tao ni Jesus ay magdulot sa ating buhay. Maisabuhay ito sa ating tunay na pagpapakatao at pagmamalasakit sa kapwa. At magningning nawa si Jesus na liwanag ng daigdig sa ating mga salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming mapagmahal, bukal ng awa at kagandahang loob, hinihiling po namin na dinggin niyo ang aming mga panalangin upang mabuksan namin ang puso namin kay Jesus na dumarating at kami maging matapat na tagasunod niya at mag-alay ng buo naming puso, kaluluwa at katawan para sa paglilingkod sa Kanya at sa aming kapwa. Siya na kordero at siya na rin ang pastol at siya pa ang liwanag ng daigdig na nabubuhay at naghahari kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Itayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Let's learn to respond the song Amen together. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Papa, at ni Ernesto, na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pamilya ng Diyos, lakas loob tayong manalangin sa Ama natin sa langit na tunay nating patuloyin si Jesus ang ating Hari.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magangad po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Pasko, ang kordero ng pagtawid mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kasalanan tungo sa kabutihan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako. Sa kalaman tayo ng katawan ni Kristo tungo sa buhay.
Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay pagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Ngayon, pakinggan natin ang ating punong guro, si Ginoong Jose Antonio Salvador, para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Pinakikiusapan ng lahat na pumalakpak lamang pagkatapos ng lahat ng pasasalamat. Maraming salamat, Ginoong Moralejo, at magandang umaga sa kanilang lahat. Napakarami talagang dapat pasalamatan dito sa ating pagdiriwang ngayon. Kaya't sisimulan ka na. Pasalamatan natin ang mga naglingkod, ang Knights of Christ, ang tagapagdaloy sa misa, yung mga nagbasa, ang ating kagawaran din ng musika at ang Ateneo Boys Choir, at ang mga tumulong sa pagbibigay ng komunyon at ang ating health services. Pasalamatan din natin ang mga naghanda ng pagdiriwang, ang Facilities Management Office, ang custodians at ang KEMC. Gayon din ang lupon ng ukol sa liturhiya at campus ministry office. Pasalamatan natin ang art, sipag at carpentry para rito sa mga kubol na ibinuo nila. Pasalamatan natin ang mga nagsiganap sa ating panunuluyan. Sino-sino ang mga ito? Ang mga guro, ang mga staff. Hindi ko alam kung napansin ninyo, pati rin ang ating mga security guards bilang hindi mga nagpatuloy kay Jesus. Pasalamatan din natin ang mga magulang na gumanap bilang mga pastol at yung mga mag-aaral mula sa 3 at 6 na baitang bilang mga anghel. Yun din namang mga custodians natin bilang mga mago, sila yung mga haring may taglay na mga ibibigay kay Jesus, no? At pasalamatan natin ang gumanap na Santa Maria at San Jose, sina Binibining Bautista at sina Mr. Jervy Robles. Bago matapos ang lahat, pasalamatan din natin ang mga paring nakipagdiwang ngayong araw na ito. Kilala na natin silang lahat dahil sila ay suki ng Ateneo Grade School. Madala sila dito sa atin. Sino-sino itong mga to? Sina Father Ervin Salanyo, Father Earl Barredo, si Father Walter Isaac na tuwing Kapaskuhan ay dumadalaw sa atin, at ang ating punong tagapagdiwang ng ginawang napakamakabuluhan itong ating pagdiriwang dahil siya ay nagpaliwanag ng mabuti ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya na minsan ay nakaliligtaan natin. Sino ito? Si Father Vic De Jesus. Palakpakan po natin ang lahat. Maligayang Pasko ng kapanganakan ng Kordero ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, ay manaog nawat mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Humayo tayo upang ang Panginoon ay dulutan ng pamasko. Salamat sa Diyos.